Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. Happy time zone. Welcome to the last Monday of April for our Empower Hour. I'm your host, Coach Maymay Pasis, and I'm so excited to be with you tonight. So tonight is all about gaining real answers, real strategies, and real momentum for your USANA journey. So we have an incredible lineup of speakers ready to pour into you. So bring your energy, your notebooks, and your best questions because we are playing to win tonight. So good evening. But before that, let's have a quick icebreaker muna ma we can have para yung ating chat box is maging maingay na as of now. Yan. So, uh, if you could have any superpower to help you in your business, what would it be? So, type niyo yung mga answer nyo sa chat box. Ano yung superpower skills na gusto mong magkaroon para mag-speed up at magkaroon ka ng growth sa Usana business mo? So for me, ang gusto kong superpower na magkaroon is yung magkaroon ng super fast inviting skills kasi medyo mahina ako mag-invite. Tsaka yung magkaroon ng um, magaling din mag-closing. Yun yung sa akin. So kayo, anong gusto nyong superpower na magkaroon para makita nyo yung result agad sa Usana business ninyo? Ayun, super networking skills o lahat ng skills, 'di ba? Kailangan naman natin 'yon. Pero um yung ano pa yung gusto ninyo na mga skills na gusto nyo para mag-level up ang inyong Usana business? Mind reading, maganda yun. Oo nga, mind reading. And teleport para makadami ng presentation sa training. Ayan. So, anything I touch turn to star diamonds. I touch myself and touch Oy, oo nga, maganda rin yung duplication. Yan. Thank you sa mga sharings ninyo. And so, before we dive in, just a few quick reminders lang po for our Zoom for tonight. So, please turn on your camera so we can see your beautiful and handsome faces. And of course, please keep your microphones on mute unless you're called to speak. And get your notebooks and pens para ma-take down natin yung mga important notes o lessons na malalearn natin tonight. And of course, feel free to use the chat box to engage, drop your energy, tsaka yung mga questions nyo, ihanda nyo na para sa ating mga speakers for tonight. So, okay, all right, let's dive in. So tonight, we are honored to be mentored by two phenomenal women who are shining examples of what's possible when you lead with heart and purpose. So ready na ba kayo to meet our guest speakers for tonight? Type 1 kung ready na kayo mag-meet sila. Ready. Ayan, ang dami na excited for our speakers. Okay, so our first speaker, Coach Lee. Yeah, for our first speaker, she is a licensed civil engineer turned goal director, a former quantity surveyor, former project control engineer, a million peso achiever, travel incentive qualifier, and a lifetime matching bonus qualifier. She is known for her positivity, leadership, and unstoppable drive. Let's all welcome Coach Eileen Brucal. Hello, Coach Eileen. Hello, Intensity. Good evening. Okay, our next speaker is a graduate of BS HRM major in hospitality from De La Salle College of St. Benilde, a former restaurant consultant turned Usana Ruby director, multiple travel incentive qualifier, yearly million peso achiever since 2014. Grabe, no? Multiple quarterly growth qualifier. Yung pinaka-latest niya is yung Q4 last year,
is yung naka-achieve siya ng Yacht for Two. And of course, top 100 regional growth marquee. She is truly and indeed a woman of deep integrity and massive vision. Let's all welcome Mentor Regine Malana. Hello, Mentor Regine. Everyone. Hi, Coach Mime. Hello po. Hello. Good evening po. So for tonight's Empower Hour, uh, you can ask any questions about building and growing your Usana business. So, kung merong mga newbies dito, yung mga naghihit ng PPPS, tsaka kahit yung mga matatagal na sa negosyo, pwede pa rin magtanong. Syempre, kasi never stop learning tayo dito sa Usana. So, if merong mga newbie, type 1, pag merong mga naghihit ng PPPS, type 2, at saka kapag medyo matagal ka na dito sa negosyo, type 3 naman. O, 1 to 3 lang tayo dito. Ayan. Meron po ba? Mga naghihit ng mga PPPS, may mga bago po ba tayo dito? Ayan. Hello po. Welcome, Coach Cara. Hello, Coach Johanna. Hello po, Coach Lee, Coach Michael. Ayan. O, diba marami pala tayong mga bago ngayon. Welcome po, welcome. So, i-ready nyo na po yung mga questions nyo. And, ayan. So, if you have questions po, type nyo lang po sa chat box. And tapos, let's keep our question po sharp and direct so we can accommodate as many as possible po. So, habang naghihintay pa tayo ng mga questions ng ating mga coaches dyan, so, pwede po ba akong magtanong sa inyo, Coach Eileen and Mentor Regine? Yan. Pwede. I volunteer, Coach Eileen. Ayan. So, ang first question ko po, Coach Eileen. Oh, Coach Eileen na talaga. Inuna ko na talaga si Coach Eileen. Ayan. So, ang first question ko po is that, ano po yung ma-advise nyo for someone na bago at yung, syempre, yung gusto talagang mag-build ng business, yung seryoso talaga na nagbe-build ng business. Lalo na ngayon, marami po tayong mga baguhan dito sa Zoom natin ngayon. Sige po, Coach. Ayan, mali. Hello everyone, good evening. Kinakabahan ako sa tingin ni Bentor. Anyway, good evening. Ayan, para sa mga bago, no? Tama ba, Coach Mai? Apo, tama po. Yes. So, ako ang lagi kong pinapayo din talaga, lalo na sa mga bago nag-i-start, is be patient with yourself, no? And never compare yourself sa ibang tao na matagal na nakapag-start din sa Yusana. No, yung like for example, marami na silang alam sa Yusana kasi lahat ng may rank ngayon sa Yusana or lahat ng top income earner, Diamond Director, lahat nagsimula sa wala talagang alam pa sa Yusana. So, wag tayong ma-pressure. Kumbaga, yung basic pa rin, no, yung attend ng training, that's number one. And of course, hindi natin gagawin yung negosyo ng tayo lang. Actually, yun yung pinakaiisip ko talaga na nag-start ako, no, na hindi ko gagawin yung negosyo ng ako lang mag-isa. We have the upline, we have the coaches, we have the mentors. Ang kailangan lang natin gawin is magtiwala sa kanila. Siyempre, tiwala din sa sarili. 'Di ba? So, yun lang. Thank you so much. Ayan. Thank you po, Coach Eileen. Ayan. So, be patient. And of course, never compare at magtiwala lang din sa upline dahil sila yung mga upline natin, napagdaanan din nila lahat ng mga pinagdadaanan ng mga bagong ah distributors. Tama po, no? Ayan. How about po, Mentor Regine? What's one advice po that you'd like to share with those who are just starting their Usana? Sure. Yes na. Ayun, diba? Hi, good evening, everyone. Para pala tayo nagpa-podcast, no? Parang ini-interview tayo ni Coach Mai, no? So, but anyway, for all the new ones, sorry, natatawa ako. Hindi nila magets yung context na nagtatawa na kami ni Coach Aileen. Kagagaling lang namin kasal kagabi at binolunteer niya kasi ako mag-model. Ay, na-put on the spot ako, no? Ay, bino-volunteer ko din siya. But anyways, di ba? So, si Coach Jel nandyan, no? Siguro ako ma-advise ko lang talaga sa mga bago is make measurable progress at a reasonable time. Yan, no? By Jim Rohn. So,
What do I mean by that, no? So sabi ni Jim Rohn, there's a reason why they make a very small chair for kinder. Kasi nga, para pag lumalaki ka na, hindi ka na kasya doon. Diba? So, automatic, mafe-feel mo na dapat mag-level up ka na kasi malaki ka na eh. Diba? Nag-grow ka na eh, no? So, the same goes also with business, no? So, you really just have to make sure na ikaw mismo mayroon kang growth plan para sa sarili mo, para sa mga bago, no? Like, it's very unreasonable, 'di ba? Na, ay, second month mo, hindi ata para sa akin yung sana kasi hindi pa ako mayaman. Mang second month, 'di ba? Is that a reasonable time? Hindi siya reasonable time kasi 10 years ka nga sa trabaho mo, hindi naman naibigay yung income na gusto mo, no? Paano pa kaya yung business na yes, there's a huge potential that you really get to earn millions, but it's a completely new set of skill set na you actually have to learn, di ba? So you have to put a certain timeline dun sa growth plan, di ba? Like, kailangan, sige, sa ngayon, I am a student, training ako, attend ako ng training all the time. Tapos, pero yung goal ko, ma-duplicate yung upline ko, di ba? Second month, dapat marunong na ako mag-present. 'Di ba? Et cetera, et cetera, no? So, ano yung growth plan mo para sa sarili mo? And then, syempre, very importante for me yung yes, upline attitude. Tsaka yung gratitude. Yan talaga. No? So, yung yes, coach, ano yan eh, walang shortcut sa success, pero may fast track. Yun yung yes, upline. 'Di ba? Na attitude, no? Because they'll be able to really teach us the roadmap habang yung parang feeling confused ka pa kasi bago ka pa, hindi mo talaga alam pa masyadong i-navigate. Yung mga coaches natin, they know how to navigate things already. No, so you'd only fully understand them when you're already on their position. So do not wait for you to understand them before you follow them. You know, your uplines do not need followers, your upline needs leaders. Diba? But no leaders walang leader na hindi mo na student. No, so that's the reason why we follow our coaches and our mentors as well. So, and then be grateful, 'di ba? Kasi napakasarap tulungan ng taong laging grateful. 'Di ba? When you value the time of the people, whether you're given or you're not given, sobra siyang no, kumbaga you attract more yung gusto mong ma-attract kasi nga grateful ka, 'di ba? Na nagva-vibe yun, nasa vibration mo yun, 'di ba? So, yun lang. Ayan. Thank you so much po, Mentor Regine. So, thank you rin po kay Coach Johanna at tinay din po niya yung sinabi ni Mentor Regine na make measurable progress in a reasonable time. Walang shortcut to success pero merong fast track, yes, upline attitude. At yung isa rin na nagustuhan kong sinabi ni Mentor Regine is that pag pumasok ka dito sa Yusana, meron kang new set of skills. Actually, sobrang daming skills na matututunan mo dito sa Usana. So, from right now ngayon, hosting, lahat parang bigay-bigay na yung mga skills na matututunan mo na hindi naman actually tinuturo sa school or konti lang sa mga trabaho natin. Siguro ang mga tinuturuan lang yung mga supervisors, yung mga medyo matataas na yung mga posisyon. Pero sa mga staff, parang seldom na mabigyan ng ganitong type of skills na tinuturo, yung mga entrepreneurial skills. Ayan. So, thank you so much po. And yan, so we have a question na from our from our chat box from Coach Lee. So looking back po, what are the things you did when you were starting your business? Sa tingin mo, di mo dapat nagawa? Sino pong gusto mo una? Ano ba? Si Coach Eileen po ba ulit? Ay, si Coach Siyempre Eileen ako. daw po So, pala. kasi parang may pinagbabayaran pa ako. Parang nagbabayad pa ako kay Mentorage ngayon. Anyway, sige ako muna. Okay. So, teka lang, hindi ko pa napaprocess. Ang hirap pagsimula no, hindi makapag-isip. Pero sige, on the spot. Um, Looking back, what are the things that you did? Siguro in terms of ano na lang, syempre general to no para sa mga bago din kasi nung nag-i-start ako siguro yung pag nag-i-income ako ng $100 $200 syempre sobrang excited ako na hindi ko siya nare-reinvest sa negosyo na alam mo yun dahil na-excite ako bumibili agad ako ng mga bagay na
alam mo yun na outside business na hindi nagpo-produce ng another income. So, kung ako magkakaroon ako ng advice since syempre hindi naman tayo matututo kung hindi natin nagawa yun, no? Pero siguro nung natuto ako, sabi ko, o nga no, kapag kumikita ka kahit gaano kaliit pa yan, kailangan nire-reinvest natin kasi money begets money pa rin eh, no? Kung gusto mong lumaki yung negosyo mo, kailangan marunong ka rin mag-handle ng pera. Okay, hindi ka nga bibigyan ng malaking pera kung dun sa maliit pa lang is hindi mo na siya kayang i-handle, no? So, yun, nagpaturo din ako kay Upline that time kasi nga, syempre na-excite tayo as part-timer, no? Parang, o, bili ka ng ganito, ganyan. Tapos, ayan na, may auto-order. Di ba? Di ba? Usually may gano'n, no? Since hindi ako into selling before, no? So, kumbaga yung auto-order is tinuturing ko pa siya na na parang challenge, quote unquote, no? Kasi nga parang as someone na wala akong background sa negosyo, paano na? Pero ang mini-make sure ko talaga no nag-start ako kasi 'di ba we have two way naman. Kapag bago ka, we have two ways to earn. Kumbaga selling ay by from selling and from sponsoring. So kung ako hindi ako nakakabenta, mini-make sure ko talaga na meron ako nakakausap na mai-sponsor ko for that week. And vice versa. Kung wala akong sponsor for that week, kailangan meron ako nabebenta. Kasi negosyo to eh. Kumbaga hindi ako pumapayag na walang pumapasok na pera sa negosyo ko every single week na nag-start ako. So, yun lang, no, in terms of income, no, kailangan alam ko din kung saan ko siya ilalagay para mas lumaki yung income in the future. Thank you so much, Coach Ma. Ayan. Thank you po, Coach Eileen. How about po si Mentor Red? Siguro, dapat inalam ko na yung compensation plan talaga bago pa lang ako, no? Kasi hindi ko talaga siya fully nag-grasp nung bago ako. Funny story, yung downline ko pang nagturo sa akin. Natawa ko. Sabi ng downline ko, pababa na siya ng ng enterprise. Apply, ganun pala makit yung points. Tinuro sa akin ni Meta Rich. Ako naman, oo nga. Di ba? Pero sa isip-isip ko, parang hindi ko pa na nagigets talaga siya po. So, I realized kung bago pa lang ako, inintindi ko na talaga siya. Siguro, probably, I hit for major goals na agad. In a way, no? Kasi nga parang dati nalala ko para makakapag-travel incentive. Akala ko makakapag-travel incentive ka lang pag gold director ka na. So hindi ko akalain na pwede mo pala siyang ma-hit, 'di ba? Not until meron akong batchmate sa Usana na na-hit niya yung um, leadership summit niya, okay, for two, ng silver siya. Doon ako napaas. 'Di ba? Sabi ko, dati ang LS, ano lang, trivia lang, per quarter kami. So pag hindi mo na na-shoot yung per quarter, antay ka next quarter. Ganun yung LS namin before. Alam nyo, nalala ko, nagpa-compete ako kay Coach Gio. Coach Gio, paano ba na-hit yung LS na yan? Alam mo ba, last quarter, $100 na lang ako. Shoot na pala ako. Hindi ko alam. Di ba? Hindi ko siya alam. Kasi sabi ko, hindi pa naman ako gold. So, inantay ko mag-gold ako. Right? So, if I knew from the very beginning yung compensation plan, I think it's going to be different. Kasi, pag naiintindihan mo yung compensation plan, kaya mong i-goal set yung sarili mo. And I've heard this from a 25-ish distributor of Usana. Sabi niya ganon. One of the major reason daw why people quit in the business is they don't really understand the capability of the compensation plan of Usana. Because kung naiintindihan na daw talaga natin yun, di ba? Tapos gaano kalaki yung potential na pwedeng ibigay ng negosyo. Iba yung galawan. So yun, that's the exact word. Kung inintindi ko na siya at inalam ko talaga siya at nag-deep dive ako sa compensation, sa umpisa pa lang, I think iba yung galawan ko. Diba? Because other people, they start Usana, they wanted 20,000 per month. Some, they want 60,000. Pero magtataka ka, bakit may bago na? I remember this Ronel Blanco, no? When he was actually in, sabi niya, I did not do Usana to earn 1 million per month because I can easily earn that from my traditional business. Diba? Kaya daw siya nag-Usana because he wants to earn, 6 million a month. No, diba? Sabi ko, grabe, alam niya, diba? May competition niya. Siya, gets niya. No? So that's the beauty when we truly understand the compensation plan. So yun lang siguro yung sana ginawa ko dati.
Yan. So, thank you po, Mentor Reg. Maganda po yun na ang una talaga nating pag-aaralan is yung compensation plan. Kasi kung alam natin yung compensation plan, nandun na yung eagerness natin na, kaya pala to. So, ito pala yung gagawin ko para ma-hit or para magkaroon ng, yung ma-hit yung specific goal mo. And at the same time, may excite ka na pwede palang kumita ng ganun kalaki. So, basta kailangan mo lang mapag-aralan yung compensation plan. Ayan. So, thank you po, Coach, Mentor Rich. And coaches, baka po meron pa kayong mga questions. I-take advantage po natin yung opportunity na to na magtanong po kay Coach Eileen at saka kay Mentor Regine. So, wag po kayong mahihiya. We are a family here and we are here to help each and every one po sa mga lessons at sa mga questions na ipe-prepare nyo. Syempre, yung iba, ah parang hindi nila naiisip yun, tapos bigla mong naisip, itanong mo na dito kasi baka gusto rin pala niyang malaman kung ano yung sagot sa question na yun, di ba? So, for Coach Michael, meron po siya ditong question na, saan po kayo pumuposisyon para makahanap po ng unlimited prospects online and offline? So, Coach Eileen, kayo po. Okay, sige. Pumuposisyon, sa office. Okay. Hindi kasi iba yung energy sa office eh. Actually, kapag gusto mo talagang maging productive, no? I mean, kung talagang, kasi yung only prospect, um, yung only prospect kasi, depende siya sa energy mo pag nag-i-invite ka. Kasi kapag down ka, feeling mo limited lang yung taong pwede mong kausapin. So, sabi nga dun sa training na attendant ko, paano ka makakabangon sa negosyo kung lagi kang nakahiga? O tama naman, di ba? So, paano ka makakabangon kung lagi kang nakahiga? So, kasi sa office iba eh. Makikita mo dito, like, laging nandito yung mga bagong travel incentive qualifier, yung mga bagong nagrarank advance. So maybe yung iba mga part-timer or yung iba nasa province, no, make sure na once in a while ba or once a week nakaka-visit tayo ng office, lalo na may mga trainings kasi na face-to-face. 'Di ba? Kasi iba yung energy. Eh, pwede mong sabihin, for example, dito sa Zoom, may nakukuha ka pa ring learnings or energy, pero iba kapag personal. 'Di ba? Mas, alam mo yon sa halip na 50% lang, parang 100%. Kasi iba kapag pinasa lang nung upline eh. Compared kapag direct doon sa speaker na nagtotalk. Lalo na ngayon, ang daming event ng USANA. They make sure nag-i-invest sila sa mga speaker or sa event na sure na makakatulong sa negosyo natin. 'Di ba? Yung mga nakaraang mga training, hindi basta-basta yung mga speaker, talagang nag-i-invite sila outside USANA. 'Di ba? So ngayon, bakit ko sinasabi na babalik pa rin sa training? Kasi nga, kapag lumalalim yung belief natin, 'di ba? Mas nagiging confident tayo to share USANA kasi minsan kaya limited lang din yung energy natin to share kasi tayo mismo nagdududa din, ano ba yung i-share ko dito sa tao na to or ano ba yung matutulong ko sa tao na to, 'di ba? So make sure na yung belief malalim and kunin natin siya sa mga trainings pa rin, 'di ba? So that's for me po siguro. Yan. Thank you po, Coach Eileen. So, ang number one dyan is pumunta sa office at doon ko mausap naman at doon ka maghanap ng online, doon ka maghanap ng mga prospects para kapag may naano ka, may excite ka na mag-invite online. Tsaka syempre mga call sa mga friends natin. Ayan. How about po, Mentor Richie? Ayan. Beautiful answer, Coach Aileen. 'Di ba? Yun na yun. No, but yung answer niya is very foundational. That's the foundation talaga, no? I mean, prospecting writing is 80% mindset, 20% lang talaga yung skill set talaga, no? You may know the right skills, but when you don't attach it to the right energy, normally it fails. No, so that's why we have to be very conscious with the energy that we actually project around us, no? And the good thing about energy, the reason why Coach Aileen is encouraging everybody to go to office, it's because yung energy can never be created nor destroyed, di ba, in science. It can only be transferred eh. So, hindi siya pwedeng sa CR ka, nagtatry ka maghadukin. Di ba? Parang iniisip mo, kailangan makapag-produce ako, mag-super saiyan ako dito. Hindi naman tayo si Goku. Okay, so very important. Dikit tayo doon sa mataas yung energy. Actually, may ano yan eh, may study na dyan eh. Do you know na pag dumikit ka daw sa highly performer na tao, automatic daw, 15% agad yung taas.
I hope I said the right percentage, but somehow tataas yung percentage mo ng productivity as well. So that's one. No? But to answer that, everywhere. Literal, everywhere. Okay? Sa Starbucks, sa elevator. That's one, no? Nalala ko, meron pa nga kami dati sa sa mga, I don't know kung may nakasama ko dito. Natawa ko, may tinuro pa sa amin. Sa McDo, pagpipila ka daw sa fast food, wag daw kayong magkasunod ng kaibigan mo. I-sandwich mo daw yung isa. May mga ganyan, no? So, pipila yung friend mo, tapos papapila kayong isa, saka pipila doon sa likod, di ba? Tapos magkikwentuhan kayo doon sa gitna doon ng no? Mamaya kausap mo na daw yun, no? Yung sinandwich doon, no? But, kanya-kanyang no? Ako, I go to Starbucks, I practice yung, oh, I love your shoes, where did you buy that? Diba? Oh, dito lang sa Landmark. Do you also work here in Landmark? Diba? Kasi I'm looking for a gift for my kumbaga for my friend. I think that shoes fits her very well. Diba? Do you also work often here in Starbucks? Diba? So, may friend mo na yun. Diba? Tapos add mo na siya on Facebook. Right? Sa elevator. Ay, what floor? O, diba? Doon talaga ako tatabi doon sa elevator. May what floor? Eh, syempre, kapares ko ng condominium. Masasalubong ko yun. Diba? Then the next time, medyo friends na kami. Diba? Nakapunta na nga ako doon sa penthouse itong building na to no? Nung na-prospect ko yung doktor nung nakatira dito sa no? Sa building na to, no? Nung mga ganyan, attend ako ng condo meeting, ganyan, attend ako ng mga business organization. May sinalihan pa nga ako yung volleyball for amateurs. Mga ganyan. Kasi sabi ko, uy, volleyball to. 6 agad ang prospect ko. O, di ba? Kasi yung teammate mo, di ba? Madami kayo, no? So, yung mga ganyang mga ganyang bagay, I also kind of join. May mga org kasi na you get to pitch in your business as well. So, I joined that also para may connection. May connection din somehow that matend ako ng meeting, may mga kasama ko mga negosyante. Nagkataon may chiropractor doon. Diba? Ang pangalan niya si Doc Paul. Diba? Tapos nag-uusap kami, siya naka 10-day fast daw siya, ganyan. Sabi ko ako 7-day water fast pala na try ko. Tapos gino-joke ko siya, sabi ko I'm going to beat your 10-day water fast. Ganyan. Diba? But when we talk about our businesses, alam mo lumapit siya sa akin bago siya umalis. Sabi niya ganun, contact me. Contact me about you, Zana. Okay, this was like 2 weeks ago. Contact me about you, Zana. Because I also, I have life extension products. So, gusto din niya ng products ng Yuzana. So, everywhere. Okay? I truly believe, even with the beauty of online, never underestimate the capacity of your capacity to connect pa din offline. 'Di ba? Yung everywhere you go. Ano yan favorite ko si Mentor Simonet sa ganyan. Makakatabi ka lang niya. Mamaya, mga pay-in ka na niya next month. Yung mga ganyan siya, no? Diba? Marami kasing ways eh. Sino dito pumipila sa bangko napakatagal? Diba? Ano minsan sa pila sa bangko? O dati pagpipila ako sa bangko, imbis na mabad trip ako kasi pareklamo na yung brain ko. Bibilangin ko, isang customer 3 minutes, pang ilan pa ako. Kinupit ko na 3 minutes times 20. 1 hour pa bago ako. Diba? Parang ganyan. Tapos kikwentuhan ko yung katabi ko. Bagoy, grabe, no? Kinumpit ko, grabe, no? 2 minutes. 1 hour pa tayo dito. May kakakwentuhan ko na yun. So, ma-add ko na siya sa Facebook. Diba? Or sometimes, one time nagpa-check up ako, ang gagawin ko. Papacheck up naman ako, aalis na ako. Kumain ako sa cafeteria ng hospital. Marami naman table, pero tatabi ako dun sa kumakain mag-isa. Tapos magkikwento, malamang may friend yung may sakit o may family member. Diba? Tapos makakwentuhan mo na siya. So, there are actually many ways to do prospect. But the foundation of that all, for us to have prospect, yung sinabi ni Coach Aileen, yun talaga yun. Or else, magpa-pass by lang yung prospect sa atin. Sayang. Tapos makikita na lang natin sa office, may bit-bit ng 500 points. Di ba? Na prospect ng iba, na pay-in ng iba. All because, di ba, yung mind mo was not really about prospecting everywhere. So, dapat talaga prospecting everywhere talaga tayo. So, yun lang. Yes. Thank you po, Coach Mentor Regine. Ayan. So, prospect everywhere starts with yung pwede rin i-compliment mo muna siya. Kasi maganda rin yun na pang-unang, pang-start ng conversation. Pero syempre, i-compliment mo yung tao dun sa
based sa totoo. Kasi baka mamaya naman i-compliment ko for the sake of ano lang, tapos hindi naman pala totoo. Parang hindi maganda yun, di ba? So, yun. And meron pa po tayong question. Meron po ba kayo na major turning point sa inyong business? Meaning, the time na 100% po kayo, all in 100%, committed and no turning back sa business. Tama po ba yan, Coach Robert? Meron kayo na major turning point sa inyong business? Yung parang after nung point na yon, all in na, like, Ayun, okay. na word ko siya na wrong. Pero parang, okay, after this, itong point na to, parang yung all time, yung parang nag-sync to yung dun sa, after ng point na yon, okay. Wala nang balikan. Wala nang, ito na yon. Easy seat. Okay po. Ayun po, Coach Aileen. Ako, nagulat ako kay Coach Rob. Yun na yung 100% ni Coach Rob. Nagkaroon tayo ng May second all in push. siya. Tanongin. Oo. Teka lang. Pinaprocess ko din eh. Major turning points, yung 100% all in. Oh, Itago. yes, yes. Actually, 100%. Oh my gosh. Wait lang. Pero kailangan ko sumagot kasi syempre, mentoredge ako muna, di ba? Yung Teka. parang nilunod mo na yung sarili mo sa hindi ka na yung nagtatampisaw. Hindi na makitid ang brain, committed na. Okay, sige. Ako siguro, yung medyo sa inyo. Yung 100% kasi pag hinintay natin, sa akin to hindi kasi siya dadating eh. Kasi every single day, magkakaiba kasi tayo for me, nag-iiba kasi yung reason eh. Every single day. Kasi every single day may mga nagbabago din. Pero ako, kung tatanungin ako, ano yung reason kung bakit din ako nagtuloy-tuloy sa'yo sana, siguro gano'n, no? Kasi I'm working for freedom na alam ko na hindi ko din naman makukuha kung mag-work din ako, no, dun sa work ko before. So, siguro, no, na kahit hindi 100% yung nafe-feel ko that day, di ba, na 100%, again, ang consistency naman is hindi kailangan 100% talaga everyday eh. Di ba? Minsan kahit 20%, 30%, consistency pa rin yun. Di ba? So, kasi pag hinintay natin yung 100%, kasi yung story ko, hindi naman siya pang MMK eh. Baka yun kasi yung, di ba, I mean, di ba, yung ano, sa kahirapan, ganyan, tapos may mga pinaglalaban. So, hindi. 'Di ba? Actually, yung reason ko lang kung ba't ako nandito is because of extra income. And since sa ako pa nare-realize na trabahuin talaga seriously yung Yusana, nung nakikita ko din yung binibigay niya na syempre nako-compare ko na no, nung nagpa-part-time ako sa Yusana, nako-compare ko na okay, ganito pala to, na i-workout ko lang siya, 'di ba? Na kahit gaano kasipag ako sa work, same ng, 'di ba, lagi natin naririnig same ng sweldo sa katrabaho natin na hindi naman ganun talaga ka all in. What if dito sa'yo sana mag-all-in tayo or gawin natin siya mas malaki? Kasi sa'yo sana kung sino talaga yung committed, sino yung masipag, siya talaga yung alam mo yun, magre-reap nung hard work na binibigay mo, talaga yun ng time na binibigay mo. Okay, I don't know kung nasagot ko yun, no? Pero ayun. So, ako ang gusto ko lang talaga is freedom. Freedom for myself, freedom for my family. I mean, kapag gusto kong makita yung family ko, no, sa province, uuwi ako, hindi ko kailangang magpaalam sa boss, ganyan. So, ayun. And wala akong makitang ibang opportunity na kagaya ng Yusana na nandito na lahat. The community, the income, health, time, that's it po. Yan. Thank you po, Coach Eileen. How about po, Mentor Regine? Ayun, siguro sa akin, never underestimate the wonders of what showing up can do, even if you're not all in. You know, because sometimes people, parang they wait for this epiphany na dapat all in ako for me to create something, you know, to do something. The same goes with, sorry, millennials, Gen X na nga maka-relate. Sorry sa mga Gen Z, no? But yung concept ni Taguro, no? Kung kilala niyo si Taguro, di ba, yung 100%, di ba? Kailan niya lang ba nilabas yung 100% niya na? Si Eugene na yung kalaban niya. Meaning to say, marami na siyang natalo at napananulang battle. Di ba? Okay, question. Even if, di ba, ilang percentage pa lang yung naibibigay niya. Just because you just have to show up.
yung arrival dun sa all-in, ano siya composed of a daily decision, many decisions, until, my gosh, it's really all in. 'Di ba? Para siyang ganun, no? You arrive to that, no? You really do arrive of that. And because daily you decide to show up no matter what you feel, whether you feel like all in or not. 'Di ba? You show up anyway. 'Di ba? So, siguro yun lang yung masasagot ko sa iyo, Coach Robert, kasi I honestly find the question very hard to answer, because there are multiple events in your life that you feel like, di ba, parang, mag-all in na ako. Oh, tapos di ka naman nag-all in. Because nga, we have this expectation na yung all in is just a one-time thing, and a one-time big decision. It's not. It's your daily grind. It's your daily decision, and it compounds. And then, the results comes big overnight, seems overnight, but in reality, that's because of the hard work that you've already put in the past. So, yep, that's it. Yeah. Okay po. So, another question po is that how do you deal with skeptical people? Yung ang isip nila is porket online business, scam agad. Actually, yun nga po. Tama. How do you handle it po? Yung mga skeptical people. Sino po ba? Mentor na po ba muna? Sige, ako na ako. Yay. Ayan. Okay. Sige, I'm gonna give you a story muna. Okay. About, not necessarily this an online, but I remember a person that I handled na sobrang skeptical niya talaga. And talagang yung banat niya talaga agad sa akin is, sabi niya ganun, alam, skeptical talaga ako dito sa Yusan. Lahat na nga, in-invite na ako eh. Diba? Pinagbigyan ko lang talaga tong pinsan ko. Ganyan. Pinagbigyan ko lang talaga tong pinsan ko. Ganyan. Yun yung banat ko sa kanya at that time. Sabi ko, I love skeptical people. Diba? Parang inano ko, hindi ko siya binangga. I love skeptical. Thank you for being honest. I love skeptical people. Diba? Because naniniwala ako, if you truly find talaga, or mas naintindihan mo yung negosyo, naniniwala ako kayo talaga yung taong mas kaya mag-succeed in the business. So somehow, diba? Binibigyan ko sila ng compliment din. That person started on the spot 500 points. Because yung closer na inask ko doon sa office, so naghanap ako ng closer. Baka meron man pwedeng closer na engineer. Nagkataon, meron doon, I remember this was Coach Roy, may-ari siya ng review center. Top-notcher siya na isang EC engineering. Tapos professor niya. Diba? Tapos pag-upo pa lang, sabi niya, naku, ito ang pinakamatalino kong professor. Kung ito nag-USANA, diba, di mag-USANA na rin ako. Right? So, but basically, for skeptical people, may mga tao kasing talagang masasabi ko makitid lang talaga. Okay, yung utak. Okay. Sa mga ganun, wala akong oras. Maghanap na lang muna ako ng iba, no? But there are people na skeptical sila because they're just on guard. And they need more basis. Yun lang talaga, no? Anong sabi? When someone is skeptical, nagbabasa talaga ako, no? It only means that they have ideas, but it needs to be redirected. Oh, that's beautiful. Palakpakan natin. Okay, ang ganda ng sagot na yun. That's true. No, they need more information, 'di ba? And all you have to do, kaya importante nag-aaral ka ng negosyo mo. So that what, 'di ba? Mabigay mo information na kailangan nila. Kasi seeking lang sila for information. So, meron tayong tinatawag na one step forward, ay backward, two steps forward. Di ba? Like, I remember may presentan ako. Lahat naman sinasabing maganda yung product nila. Alam mo yung tonong ganyan, yung parang binabasag ka pa habang nagpe-present ka, yung ganong tono, di ba? So, how do you answer that? One step backward. Uy, alam mo, totoo yan. Di ba ba? Totoo yan. Like, everybody says that their product is number one. Hindi ko nga alam kung number one ba talaga si GMA or si ABS-CBN because they keep on telling na number one sila. Di ba? But this is what I love about Usana because it's not Usana that says that it's number one. It's the third party book. O, sabay pasok ng comparative ka.
you see kung paano ka babanat sa kanila. So, wag mong babanggain ng skeptical. Di ba? Dance with them and then give them more information. Sabi nga, redirect them. Di ba? And sa mga tao na, Reg, yan, pinipresentan mo na. Ako nga, hindi pa ako nakabanat eh. Di ba? Mag-invite pa lang ako. Di ba? Sobrang niyang skeptical somehow, no? So, this is what I always tell. This is where branding comes in. You get it? When you really have great branding, your name somehow precedes you. Right? I remember, may nag-invite sa akin. Sabi niya, may na-invite ako. Sabi niya ganun. Actually, Reg, decided talaga ako makapartner ka. Kahit ano pang negosyo na i-offer mo sa akin. That's what branding is. You get it, no? They bought you already. So whatever you offer, they would probably like it because they will be partnering with you. Ano, tapos ang ganda pa ng Usana somehow. You get what I mean? 'Di ba? Kasi for example, pwedeng sa'yo skeptical because pwedeng hindi naman sa online sila skeptical. Pwedeng sa'yo sila skeptical actually. Nagigets mo? Kasi walang laman yung profile mo eh. Mga, di ba? Walang laman. Ako nga may mag-add lang sa akin. Pag tingin ko walang laman yung, yung Facebook. Skeptical na ako agad doon, di ba? Sino to? Di ba? May mga ganyan kaagad na mga, di ba? May mga notion kaagad na gano'n, no? But if you have good, di ba? Sample if probably, for example, Bo Sanchez, diba, offers you a business, would you be skeptical? You get it? Si Bo Sanchez na yun. You get it? So ako for me, banata mo din ng good branding para makabanat ka. Then yung sinare ko sa'yo, pag sa presentation, skeptical pa rin. Gamitin mo lang yung 1 step backward, 2 steps forward. Thank you po, Mentor Rich. How about Coach Eileen? Okay na? Yun din daw pala. Same with Mentor Rich. Ayan. So, I will read po few questions na lang. And how can you easily cope up with failures sa Usana business ninyo? During your early time sa Usana, how can you easily cope up with failures? What kind of failures? Either kung sino po sa inyo, dalawa. Ang social sumagot ni Mentor Reg, Siguro no? po failures sa ano po ba, inviting po ba ito or kung ano mang General na lang, pagpapresent, no? general po Sige. siguro. Ang siya lang sumagot ni Mentor Reg, mapapatama ka talaga. Okay. Sige, siguro sa failure, no? So, I think yung failure, dapat hindi natin din iniiwasan yan eh. Kasi yung failure, hindi naman siya opposite nung success. Kumbaga, kahit pa sa presentation, sa inviting, ganyan, it's part of the success or the outcome na gusto talaga natin or the result, no? And naalala ko dati, no? Sabi nga, though hindi general tong failure na pinag-usapan natin, sabi ni mentor, no, the more you learn, the more you earn. Pero the faster you learn, the faster you earn. Pero paano ka ba matututo? Eh, di ba, sabi nga, ano, fail faster. No, hindi mo siya maiiwasan eh, kahit anong iwas natin. Minsan nga sinasabi na ni apply, tapos ginawa mo naman, pero nagmintis pa din. 'Di ba? So, in general. Pero yon, kumbaga, pag, ano lang, be open to feedback. No, na parang kapag may sinabi, wag tayo yung masyadong, alam mo yun, yung maramdami, nagtampo na ganyan. Pero kasi pag open ka sa feedback, ibig sabihin, dapat nga mas matuwa tayo. Ibig sabihin, concern talaga yung upline and coaches natin sa atin kasi ayaw na nilang maulit, no, yung ginawa mo kasi alam na natin na hindi nga siya papunta doon sa direction na gusto natin. 'Di ba? So, yun lang for me. Yeah. And how about Mentor Rich? Do you want to add pa po? I always say you can fail but don't act defeated. Yun lang yun, di ba? Ano talaga, you have to embrace failure talaga. You have to dance with failure. You have to, sabi nga sa happiness camp, you have to fall up when you fail. Di ba? Like always find something beautiful in failures, no? Ano yung lesson dun sa failure na yun? Kasi nag-fail ka, hindi ka natuto, lugi ka, girl. Di ba? Lugi ka, no? Hindi ka na kumita, hindi ka pa natuto. Nako, double lugi ka pa, di ba? So, very important pag nag-fail, natututo talaga. So, John Maxwell once said this, that experience is not the best teacher. It's evaluated experience, you know. So when you experience something, you don't evaluate and you don't assess
assess it. Para ka lang yung taong, ito sa favorite ko din, paulit-ulit ka magkamali, mali ka pa din. Kaya itama mo na. Di ba? Diba? Yung paulit-ulit kang mali. Tapos, pero laban. Pero paulit-ulit mo parang ginagawang mali ka. You get what I mean? Di ba? So, importante may assessment. Para mas ma-improve mo din, alam mo yan, mas ma-improve mo din siya somehow, no? Ako pag every time may kausap akong tao, iniisip ko, ano ba dapat ginawa ko doon sa nakausap? Diba? Na-drain ako doon sa kausap ko. Ano ba dapat nagawa ko doon? Diba? So, lagi kong iniisip, no? Ano yung kailangan kong i-improve sa sarili ko. So, thank you po. And hello, I admire you both as one the closest to your team downlines. How do you keep the relationship with them but still set? Yan po. Sige po. Mentor. Sorry. Come again. What's the question? Ano po, hello, I admire you both as one the closest to your team downline. So, parang siguro po, sobrang close yun po sa mga downlines yun. So, how do you keep the relationship with them but still set? But still, sorry. Set po, set. S-E-T. Set boundary as an upline nakalagay dito. Siguro po mentor. baka po. Okay po. Still bounds. Ng boundary. Ano po? Sige po. Coach Go, Eileen. Mentor Reg. Ay, ako pala. Sige. Ako kasi, paano ba? Kaya na natin to, Mentor Reg. siguro yung sa relationship, set boundary as an upline. Po yun. Paano nga ba, Mentor Reg? Sinanong na Actually, siguro, I learned this from mentor class actually, na tumatak talaga sa akin ever since. You have to be near enough to be, for them to relate, but far enough, diba? For them to somehow, somehow makapag-set ka din ng boundaries din sa kanila. So, ako personally, my gosh, relationship is a lifetime, journey to learn. You can never be an expert of relationship, I must say. It's a continuous journey learning to navigate. Especially in Uzana, you probably used to Gen X, di ba? Millennial, then here comes the Gen Z, di ba? Or probably the younger generation. No? So, lahat yun talaga pinag-aaralan ko. But one thing's for sure is, for me, one of the basis, pinaka-importanting foundation is, you have to be interested in them. So, apart, hindi siya yung nakafocus ka, how can I be interesting? Diba? You have to be more interested. Diba? You have to work hard to be really more interested about sa kanila. Diba? To really get to know their stories, to really understand them. So, marami talaga akong kwentuhan sa kanila na minsan may kwentuhan, 90% ang usapan namin, buhay niya. 5% lang yung sana. Pero bukas may 500 points pay-in siya. Because sometimes yung limiting belief niya is not really in the business, but because of her personal life. Diba? So, kaya kailangan, interesado ka sa kanya para mas makakonect ka talaga. Ito, share ko ha. Bago ako mag-isana, ako yung tao, wag mo akong pakailaman, hindi kita papakailaman. Okay? Hindi ako chismosa. Okay? Masaya ako na wala akong, ito lang yung friends ko. Mga ganyan. I will care for you if you want me to care for you. Diba? So, yun yung ko. So, nung bago ako, ayaw mo i-share? Okay. Ganyan lang. Diba? Parang, it was a very hard transition for me. I always say this, there's a transition in Yuzan. You're an associate, you're an upline, you're a coach, and you're a mentor. There's a different level. Once you have a downline, you're an upline. But the transition ng upline to coach to mentor, requires a different kind of, experience and knowledge at the same time. So I was an upline. I can bring downlines to training. Di ba? Tara, attend tayong training. This is what we need to do, But to actually coach them, it requires you to what? It requires you to learn a certain skills. Kaya nga coach, marunong kang
magturo somehow, no? But at the same time, for you to be able to teach a person, kailangan magkakilala muna kayo. Kasi baka hindi niya i-receive, 'di ba, yung learnings na yun. Paano pa kaya yung mentor? 'Di ba yung mentor is no longer just about, it's no longer just about teaching you skill set. There's character formation already, and there should be an agreement dun sa bawat isa, sa mentee tsaka mentor. 'Di ba? Para ma-mentor kita, kailangan, 'di ba, willing ka to be corrected. 'Di ba? Willing ka na maturuan ka somehow, no? And people only be able to do that kapag magkakilala kayo, no? So, nag-start akong i-navigate yung getting to know them, 'di ba? Ito, I learned this from Mentor Team. Pero if Mentor Team is around, no? Mentor Team talaga, may make sure niya makakapunta siya sa bahay ng mga downlines niya. 'Di ba? Kasi nga syempre, once you're welcome dun sa house, 'di ba? It's a different kind of relationship already. Minsan nga yung nanay nagrereklamo pa do sa about sa anak niya, nagme-message sa kanya. Naku, ito talagang anak ko. Di ba? Gano'n na siya ka-close. Gano'n na yung relationship na meron siya dun sa downline, no? Pamilya na rin talaga yung naging turing, no? So, yeah, that's one, no? Be interested, genuinely care for people. Yan, no? They're human beings, first and foremost, before they are associates. Yan, no? So, kaya it's our responsibility somehow to really, ako, for example, no? Kaya rin ako nagpapa-mentor, tsaka nagbabasa ng mga libro, because not all downlines I can relate to. I started 22, and I had downlines a lot older than me. Di ba? Parang, how can I, di ba, paano makaka-relate? Di ba? Paano makaka-relate sa kanila? Paano sila makaka-relate sa akin? So, doon ako kumikilala ako ng maraming mentors, nagpapa-mentor ako sa kanila, how will be able to lead this dynamic of people. Di ba? Nagbabasa rin ako ng libro because, there are just same principles, di ba? Same values na we all want to have, no? So, yun lang din yung mga sinishare ko dyan sa mga business partner ko. But, very, very good. There's a leadership test that Mentor Kla actually did. Naka-step by the step doon. Naka-step by the step doon. Relationship. Okay? So, yun lang. Coach A, ikaw. Ayan. Thank you so much, Mentor Reg. Natututo din tayo, no? Pero, quick lang ang yun sa akin, no? So, since yun nga yung sa relationship, 'di ba? So sasabayan mo talaga sila, no, kung ano yung gusto nilang gawin. Pero yung boundary siguro ang matitip ko diyan is show them paano. Kasi yung action mas mabilis silang susunod. I mean, mai-inspire mo sila based sa action. For example, gusto mo sila magpa-pay-in, 'di ba? Ipakita mo na kaya mo magpa-pay-in. Production pa din, 'di ba? So I mean, yan din yung tanong ko sa sarili ko, paano ko ba masaset yung boundary? Pero kapag nakikita nila na kahit alam mo yun, may mga downline tayo. May downline pala ako dito. Parang ipakita mo lang na close ka sa kanila, pero mag-produce ka pa rin. Personal production pa rin is key. Kung tungkol sa business, kung gusto mo silang, kung gusto mong gawin din nila yung ginagawa mo as upline. Siguro yun yung makakapag-set ng boundary. Ay naku, si upline, no? Kahit happy-go-lucky yan, kahit nakikipag, ano yan, sumasama kumain, ganyan. At the end of the week, may income, 'di ba? May production, personal, ganun. So, tinitingnan ka pa rin nila as someone na pwede nilang sundan as upline. Sundin as upline. If I may Thank you, add Coach. Yes po. if I may add also when it comes to boundary talaga. Ako, for example, with my upline and mentor, there are lines that I would never cross. Because there's a certain kind of respect that I give to my uplines and to my mentors at the same time. No matter how close we become, 'di ba, yung friendship namin, may mga lines na hindi ko talaga siya i-cross, 'di ba? If you are familiar, although eto, no, kanya-kanya naman tayo ng belief, no, but for some people they believe in the Holy Trinity, for some people they do not. Tama? But for some, 'di ba, naman that God the Father is equal to Jesus and equal to the Holy Spirit. But you can actually see in the Bible that even if Jesus is equal to the God the Father, he never acted equal. Grabe yung humility pa rin ni Jesus Christ talaga, to submit
to God the Father. No? So, the same goes din ako when it comes to ano, no? So, very important, how do I set boundaries? I also show them. 'Di ba? How am I to my uplines? How am I to my mentors? 'Di ba? There are just lines na kahit super close tayo, hindi ako makikialam doon because ako yung mentee. Naget mo? Siya yung mentor ko. 'Di ba? Not the other way around. Thank you, Mentor Rich and Coach Eileen. Last question na po. Can you please take us back how you ran for gold and what advice would you give us? Also, diretso niyo po ba ito from silver? Thank you. Ako muna kasi syempre pangmalakasan yung sagot dito ni Mentor Reg eh. Ayan. So, nasan yun? Can you please? Okay. So, how you run for gold? Naalala ko yung, actually, hindi mawala sa isip ko tong sinabi ni Mentor Reg sa isang training. Ako ba si Mentor Reg, naalala ko dati, no, nung time na, I think, bago pa lang akong gold or mag-gold, magra-run pa lang ako ng gold. Sabi niya, gold is building your character. Ruby is building your team. So hindi ko siya makalimutan, no? So kung gusto nating mag-run talaga ng gold, hindi, 'di ba minsan parang ay nagpapapay naman ako, pero bakit hindi ko talaga alam mo yun? Kasi yung gold, hindi ko sinabing walang team ha, kasi mahirap din mag-run ng walang team. Pero kung may dadating mawawala, we need to check din kung ano ba yung meron tayo as upline or as associate sa'yo sana. Character, yung skills, ganyan. So, how you run for gold, I think hindi natin kailangang hintayin na dumami yung associate para sabihin nating ready na tayo pag mag-run. 'Di ba? Kailangan yung yung 4 weeks na yon hindi siya nag-start lang doon sa first week mo talaga nung gold. Nag-start na yan from the day no tinutuloy-tuloy mo talaga yung paggawa sa sana. Na kahit tamaan mo siya or hindi, kailangan yung run mo o yung energy mo, parang niraran mo na talaga yung gold. Kasi usually, 'di ba minsan kapag ay, first week ko ngayon, tapos hindi tinamaan, dahil napagod, ang daming kinausap, babalik ulit. Eh, yung momentum, ang hirap ulit hilahin or itaas ulit eh. 'Di ba? So, for kahit hindi gold, I mean, yung directorship run ko, hindi siya, nung nag-decide ako yun na yun. Siguro nakatatlong try ako, pero yung tatlong try na yun is 3 week na sunod-sunod. Kasi sabi ko, hindi tinamaan. Kailan tuloy ko siya. Second week, hindi pa rin tinamaan. Third week, tinamaan ko na. No? Ganun siya, tuloy-tuloy talaga siya. And also, diretso mo nyo po ba from silver? Yes, first week ko ng gold is may silver, no, from director to silver, tapos tinuloy ko na siya. Kasi sayang eh. Sayang yung ano, sayang nag-first week ka na din naman, di ba? So, yun. Thank you po. Kayo po, Mentor Rich. Okay, almost the same. May sinabi lang siya sinabi ko. Yun na yun. Just kidding. No, but the run for gold is merong laging sinasabi yung mga upline sa inyo na naiinis kayong pakinggan. Pero pag nandun na kayo magigets mo, yun yung word na, mag-decide ka na kasi. Di ba? It's just really a decision. Decide lagi na araw-araw na ako nagde-decide. Ayaw na to show up, you know? But when you get to gold, you truly understand what decision literally means. No, yung tipo talaga kahit anong mangyari sa life mo, tabi. 'Di ba? I'm already decided. I have already decided. No? So ako, ang una kong ginol talaga, dapat consistent ang income ko. That's one. You have to understand, 4 weeks ang run ng gold. Executive is 13 weeks. 'Di ba? Pag bungi yung income mo per month, ibig sabihin, you haven't really truly built the muscle to run for 4 weeks. Agree? No, because we're not just talking about 4 weeks, the preparation it needs prior to that, right? So ako, napansin ko dati, may bungi. Oh, 'di ba? May bungi yung income, no? So, tinrabaho ko talaga ang kailangan. Weekly ako may income. So, minsan, income ko 600, the following week, 400, 'di ba? The following week, 40. The following week, 100. Doesn't matter, I celebrate that 40. You know why? Because I have an income. Because what I was after is the consistency of weekly income. You get what I mean? The muscle of it, right?
Kasi mapapansin mo, may income ka dito kasi hataw ka and then napagod ka. You know, I always say, every run in the business is really all about energy management. Why are there people whom they're able to run this consistency for a long time? They have a very good management of energy. There are people, they're so intensified and they crashed after. Diba? But there are people whom they manage their energy, they navigate it the right way, and then consistently, then pack. Right? Intensity, consistency, intensity, consistency. Yun yung kailangan na meron. So ako ganun ako, $600, di ba? Pero consistent, may income, may 400, may 200, may 100, may 40. Alam mo, kakaganon ko, yun lang yung pinupush ko talaga. May buwan na yung sabi ni Coach Aileen, yung naging intensified ko, $1,000. Di ba? So sabi ko, ay, isusot ko na tong second week. Kaya kasi ang $1,000 na. Nashoot ko ba? Hindi ko siya nashoot. But I earned $400 at that week. Right? Sushoot ko ulit the following week. Sushoot ko ulit. Hindi siya yung tipong aantayin mo ulit ng 3 months para makabuelto ka. Hindi. Raran ko na ulit yun. Hindi ko pa rin siya nashoot, pero hello, 6 digits yung ini-income ko monthly. Di ba? Dahil kaka-goal ko lang na maging consistent yung income ko. Naalala ko pa nga, nag-i-interview ako sa mga gold director nun eh. Sabi ko, uy, paano ba mag-shoot ng gold? Ang tanong nila agad sa akin, magkano ba yung income mo? Nashock sila kasing income ko 6 digits eh. Sabi niya, Orange, pati ka pa mag-run ng gold. Di ba? Actually, nag-run na nga po ako, kaya po ako nag-i-interview. Di ba? Kasi gusto kong malaman ano yung mga practices na meron sila, no? And I got one advice at that time. Sabi niya ganun, Reg, kung gusto mo mag-gold, dapat ang lagi mong kasama, mga gold. Right? Ang kailangan, dapat lagi mong kakwentuhan, mga gold. Kasi ma-adapt mo yung mindset na meron sila. Dapat yan yung peers mo, mga gold and above. Right? So never ever feel like, hindi pa ako gold, I don't belong. Assert yourself, my friends. You have to learn how to assert yourselves. I remember I wanted to be friends with mentors at that time. I wasn't a mentor yet. Diba? How did I able to assert myself? Aba, I make sure I contribute to the team. Doon ako magpapapansin. Diba? Mentor, anong kailangan natin sa event? Ako na mag-aayos. Ina-assert ko para they kinda allow me dun sa circle. You get what I mean? Because if I'm not yet gold, diba? If I'm not yet gold, tapos ito sila, hindi ako yung circle na kailangan nila. Ang kailangan din nila ng circle nasa taas. But in order for me to be welcome to that circle, is I have to contribute something. You get what I mean? I make papansit through serving. Diba? Serving the team, diba? Tapos mangulit, diba? Magtanong, diba? Somehow. So that's what I did. And you know what? Consistent income, first week, $1,000. Na-shoot siya. The second month, nakashoot na naman ako ng first week. Hindi na naman na-shoot. Alam niyo nangyari? Nilagnat ako the following. Nilagnat ako the following week. So, ano sabi ko? Energy management. Right? So, sabi kong gano'n, nako, magme-mega optimum ako ng vitamins. Right? So, tinuloy ko pa rin yung pag-run ko. Alam nyo, yung na-shoot ko yung gold ko. Alam nyo kung anong schedule ko? Gigising ako ng umaga. Mag-gym ako. Magsasona ako. Magbabasa ako ng libro. Magpe-present ako. Meron pa ako power nap sa hapon. Diba? Why? I've already built the muscle to run. Na-shoot ko na yung second week. Diba? Actually, pinakamadali ko second week. Kasi ilang buwan ko siyang pinanggigilan eh. Ano bang pagkukulang ko? Ba't di ko na-shoot yung second week na yan? Ina-assess ko eh. You get it? Ina-assess ko eh. Kasi sinut ko yung first week, gusto ko $1,000. Do you know the challenge with people kaya hindi nila na-hit yung gold nila? Shoot mo yung $1,000, tapos, di mo na-shoot yung second week. Alam mo gagawin mo? Papalitan mo yung goal mo. Magpo $400 muna ako nitong ano. So, you never really truly get to assess. Diba? Kasi kung yung goal mo $1,000, you get to really check ano yung naging kulang sa activity ko, paano yung naging energy management ko, ano yung nagiging mindset ko. You get it, no? So, kaya yung, sa totoo lang, yung, yung gold run ko, sobrang smooth.
masasabi ko, sobra siyang smooth, di ba? Na-shoot ko yung goal director ko, mega flash out na ako, Wednesday pa lang ng 4th week ko. Diba? Tapos dami nag-director, 11 directors, diba? For the last week. Diba? Nung cut-off, niraran ko na lang sila. Kasi nga, nagka-cut off sila, pare-parehas nag-run sila. All because I was able to build the muscle. Kasi 3 months, weekly ko siyang niraran. Right? For those new ones, it's not the standard. What do I mean by that? It doesn't have to be that way. Again, when I said kanina, it's just a matter of decision. There are people when they decided, guess what? The following month, they are able to run. They just want to know the numbers. Apply, what's the numbers? I need the numbers. Okay? Pag goal set ka, di ba? Pero kung alam mo yung compensation, hindi kaya mo rin i-goal set yung sarili mo. Di ba? For some, di ba, sa amin ni Coach A, it took us 3 months of preparation. So meaning to say, for some of you, I know some of you wanted to hit your goal director in your first year. Agree. Diba? So, dapat yan, ika 6 month pa lang, decided ka na mag-run ng gold. Diba? No matter what yung itsura ng organization mo, the very first thing na kailangan mangyari is your decision. Because the organization will follow your decision, not the other way around. Right? So, yeah, yun yung sa akin. I built the right habits. You know, I surrounded myself with the right peer group. And you never give up na attitude. Yan. And siguro last that I must say, may kaka-coaching session ko lang to sa downline ko. Sabi ko sa kanya, at ako personally, don't attach meaning. Don't attach too much meaning to incidents. Diba? Mabawa, naku, nilagnat ako. Nilagnat ako sa'yo, nilagnat ako. In-attach mo naman meaning, di ata para sa akin yung sana. Parang ayaw ata ako Nagigets mo yung point? Nag-a-attach ka ng meaning dun sa simple na incident. If you are to attach meaning, it has to be empowering, not sabotaging. You get what I mean? Di ba? Sa mga pag negative, kakausapin ko si Lord, di ba? Nagaganda mo yung story ko, Lord, ha? Di ba? Nagaganda mo yung story ko, ha? Lupit ba yung reward mo sa akin? Mga ganyan, di ba? So you attach a beautiful meaning. Right? Halimbawa, na-reject ka ng 5 beses lang ng isang araw. O, nag-attach ka na agad ng meaning. Di ba? Naku, ayaw talaga ata ako para sa iyo sana. Gets mo? Hindi mo kailangan mag-attach ng meaning. It's just plain and simple. You presented, they didn't like, that's it. No meaning behind it. Tomorrow is another day. God's mercy is different and it is new every day. You know, I have a new opportunity tomorrow. No? So, ganun lang. Balandra ulit, 'di ba? Hataw ulit the following week, no. Sabi ko, yung uplines ko, I grew up on mga lalaki uplines ko. Yan, no. Ako yung babae. Sabi ko, bakit kaya lalaki ng income nito? Pag nakakausap ko sila, plain and simple, black and white, logic lang. 'Di ba? So ako bilang emotional human being dahil babae ako. Emotional ako by nature. I had to nurture yung pagiging logic. Di ba? So, yun lang. Black and white lang. Nangyari lang siya. Di ba? Walang meaning behind it. I just have to really keep working on. No matter what. So, yun lang. And go for gold for everyone. Di ba? We're really rooting for you. Shoot me yung gold nyo because gold is really the entry to entrepreneurship. I must say. The taste of what real entrepreneurship in Uzana really is. It starts in gold. Yeah, it starts in gold. Talaga, no? So, yung sinabi ko kay Coach ay na it's really about self-battle kasi. So, it's really about your character. Sabi ni Jim, if there's no enemy within, the enemy outside can do you no harm. Right? If you are your best ally, if you are your best cheerleader, no matter how many discouragement or rejection there is outside, diba? It's okay. Right? It's okay, no? Kasi nga, I have my best ally. I am my best cheerleader already. So, rooting for everyone, di ba, na mag-gold, di ba? Sino ba yung mga nandito? Si Coach Anshe, di ba? Coach Cecil, si Patch, Coach Lee,
Di ba? Alvin, Maribel, Coach Boo, di ba? We're all rooting for gold directors. Thank you so much, Mentor Reg and Coach Eileen. That's a wrap for our Empower Our question and answer. So, ang dami nating nakuhang golden nuggets tonight. So, thank you po sa lahat ng mga nagtanong at sa mga hindi ko po nabasa mga questions, pwede naman po siguro nating i-message directly po si Coach Eileen and Mentor Reg para po sa mga questions pa po ninyo. So, they are always there to also help each and every one of us. Ayan. So, let's move po. And group photo po muna tayo. Kindly turn on po your cameras para makasama po kayo sa ating group photo. Coach E. Coach E, are you there? Ayan, ayan na si Coach E. All right, so hello everyone. Thank you so much, Mentor Reg and Coach I. Grabe, ang daming learning tonight. Okay, so let's all turn on our cameras po. Ayan, so page 2, konti pa. So kaya bang paramihin ng page 2 na mag-on ng cameras nila? Page 1, puno na, right? Page 2, kaya ba? Kaya ba? Turn on pa. All right, so page 1, smile. Smile po tayo. All right, okay, let me just save it. Hold on. Saan na ba yung ating ayan? That's also fun. Page 2 po, page 2. Smile ka pa rin kasi baka nasa page 2 ka. Smile. Perfect. All right, back to you, Coach. Mai. Ayan. So, thank you, Coach E. So, before we go po, meron po tayo some announcements. Wow. Yan. So, Pilot for a Day. So, we have Pilot for a Day po. Ito po is yung ating CVP growth from last year until to this year, this April 5 to June 24, April 4 to June 27, 2025. So, we have yung slot for 1 po is yung CVP growth is 1,500 to 3,000 CVP. Slot for 2 is 3,000 CVP and up. And then, of course, meron po pag 5,000 CVP is 25,000 hotel voucher. Tapos, meron din po kay Pilot per day. Next po, Coach. And then, of course, we have Leadership Summit in Tokyo, Lead the Way and Win the Trip. So, qualifying period po is March 29 to September 26, 2025. So, we have category 1 for first timer and gold directors and below. So, tier 1, 4,550 CVP. Tier 2 naman is 7,800 CVP po in 13 weeks. Tapos, for category 2 naman, be a mentor. So, dito naman po is gold and above naman po yung requirement. So, 2 mentees is 1 free. Help and 4 mentees is 2 free. Help your mentees to qualify for this trip. And then, of course, 1,600 SVP from 4 new distributors. And then, next po. And of course, Heat Up the Team Spirits Summer Escapade. This will be on May 17, 2025. So, ang venue po is to be announced pa. And the registration fee is 2,500 pesos only. This is for intensity directors and above. Ngayon, if you are not yet a director, so pwede pa po kayong humabol. You can shoot your directorship this week or until next week para po makasama po dito sa ating summer escapade. Okay, next po. And of course, we also have this 3-generation PPB Winning Wednesdays. So, this is pwede to sa mga provincial na hindi nakaka-attend ng mga Wednesday hits. Tsaka yung mga nasa international po na pwedeng mag-online, mag-Zoom, dito sa ating Winning Wednesday. So, ito po yung mga dates. So, kindly take a screenshot para alam niyo po yung mga
schedule po at saka yung mga topics na i-discuss for Winning Wednesdays. Next po. And of course, we also have PBA USANA Run. So this will be on June 15, 2025, Sunday at 4 a.m. So at Bridgetown Destination Estate in Pasig City. So kindly pre-register now. So dito marami kayong pwedeng yung mga prospects are open, yung mga hindi nyo maisama sa office na gusto nyong makita ang USANA community, you can invite them para ma-immerse din sila kung gaano kaganda ang community natin. And of course, meron din silang makikita mga PBA basketball players, lalo na yung mga prospects natin na mahilig sa mga sa basketball sa PBA, you can invite them here. So, payment and releasing of bibs is on May 5 and May 6 po. And of course, this coming Wednesday hit at the USANA office, we will have NDO series Success Killers. So by none other than USANA Emerald Director, Coach Michi Sandik. This one po, usually po tinuturo sa atin sa mga trainees kung ano yung mga dapat gawin natin para maging successful sa USANA. Dito ituturo naman po ni Coach Michi na yung mga hindi natin dapat gawin para maging successful sa USANA. O, tama po ba? Ayun. So, this will be on April 30, 7 p.m. live at 9th floor, TEC po. And so, see you again on every Monday. So, we have online Kickstart Mondays just like this po. So, at 8 o'clock p.m. po and 10 p.m. So, invite lang po kayo ng ating mga coaches po. At saka, of course, we will have a breakout room for mom. So, ito naman po, it is not required. It's not mandatory. Pero, if you want to really kung ano yung mga natutunan natin from Mentor Regine and Coach Eileen, we can also discuss it here para at least malaman natin kung ano yung mga next steps pa natin gagawin. So, it is not, papasok lang po kayo dun sa mga breakout room kung saan nyo po gustong pupunta. So, after closing prayer, open na po ang ating breakout room. And lastly po, I want to also thank you po pala, most especially kay Mentor Regine and Coach Eileen. Sobrang dami po namin natutunan from you. Yung iba, mga bago po sa aking mga learnings. And I know dito sa mga umattend sa ating mga coaches, marami rin po silang natutunan sa inyo. Maraming salamat. And for our closing prayer po. It's supposed to be time out. Time out of the life is hard. So let's bow our heads and let's pray. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for the inspiration and knowledge we gained tonight. Thank you for our speakers, Mentor Regine and Coach Eileen, and for everyone who joined the session. We are grateful for all the lessons and learning we received. As we move forward, guide us to use what we've learned and give us the courage to take action. Help us stay focused on our goals and remind us to work together and lift each other up. Bless us and our families. Keep us safe, motivated, and full of hope. May the lessons we learned tonight help us not only succeed, but also be a positive light for others. We trust in you, Lord, and we look forward with excitement to the great things you have prepared for us. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much po sa lahat ng paten. God bless po.